Good day mga ka-GT sa kalam, at ito nga po pala, inilabas ko po, sorry po, tao lang po ang aking kamotoran. At may pupunta niya medyo malayo-layo, at pupunta nga po pala ako Santa Cruz, Pagsangan, kay Ate Jenny sa mga pamangking ko na nasa malayo. At ako'y kukuha ng ayuda. At shoutout nga pala po kay Pisan Bernard Sensil at kay Sir Gilbert Aguirre at kay Mrs. Aguirre sa lahat po ng tropa. At ito, wala po ako nakita Marites at Mariana po ako. Nakita ko po si Ate Baby, Ate Nene, Ate Iska, at tapos si Ate Sana at si Kuya Ekot sa may almusalan. Dire-diretso lang po tayo dyan mga ka-GT Saka lang. Shoutout nga pala po kay Elvis Pualagaya, kay Jason Membrot, kay paring Anoy Arnold Dabier, kay paring Joseph Katapang, at kay Pinsang Gayo, at kay kay paring Eugene Palentino. Ayun nga po, nadaanan po natin si Pinsang Gayo. At Gayo Cuevas, shoutout sa iyo. At ito, palabas na po tayo. At nadaanan ko dyan si Lolo Nep at saka si Ate Nenean. At kanan lang po tayo dyan. Nakita nyo naman po yung aming banderitas. Malapit na po yung Pasko excuse me po. Lagi na lang po nagkakamali. Malapit na po yung pista dito sa Losnap City mga ka-GT. Dito paglabas ko po, wala po mga full agent pa kasi maaga pa, tapos medyo alanganing araw. Pero mga bandang tanghali, marami po mga agent dyan. Sa lahat po ng gusto maligo rito, syempre may mga legit agent po yan. Actual po kayo, maihahanap po kayo nila. Lahat po ng agent dyan ay na legit at napapagkatiwalaan. Sila po, alam po nila yung mga dyan, yung mga private pool resort na walang bakante, yung may bakante at yung hindi po bakante. At yan si paring Olan, nakita ko po dyan. At lahat po na binabanggit ko, syempre mga kapitbahay ko at mga kumparehan ko, mga ka-GT. At shoutout nga pala po sa mga marites sa may aking crib, si Ate Lab, Ate Pina, kay Ate Nene at LB, at sa lahat po ng maglalaba dito sa Mayamen at saka yung mga nagsusumba. At syempre, papunta po tayo ng Santa Cruz kina Ate Jenny. Medyo malayo na po sila. Ayan, dumaan lang po ako ng bilihan ng gatas para ipasalubong ko sa mga kids. At ayun nga mga ka-GT, after ko po rito, umaga po kasi sarado po yung buko pa yan. Dito na lang po ako bumili po ako ng 2 piraso. At dinala ko po yan sa mga pamangkin ko, sa mga bata yan. At pinalagyan ko ng yelo para hindi po mapanis. At yun nga, pagkatapos po, syempre, JT Sakalam, lumarga na. Agang-aga po niyan, ayan, dadaanan po natin yan. Nakahabaan po ng bayan na yan. Doon po sa may mga kainan na sikat. Medyo dahan-dahan lang po tayo. Nakita nyo naman po yung takbo ko. Syempre, takbong chubby lang. Mahirap naman po kasi syempre, baka ma-road rage tayo. At syempre, gagamit po tayo ng ikatlong lane. Wag na po tayong gumit-na. Yun po yung katwiran ko. Syempre, pagka po may obstruction, babalikan na lang po dyan. Pero pagka wala naman po malinis, okay naman po dito. Takbong chubby lang naman po tayo. Basta hindi naman po tayo nagmamadali at pupunta lang naman tayo. Dadalawin ko yung mga pamangkin ko. Hindi ko pa inabot yung inaanak ko, si DK. At si Ate Kuka, yung palaki namin. Tsaka si Ate Casey lang inabot ko doon. Tsaka si Ate Katkat. Wala si Ate Kukay at si DK. At inabot ko doon si Giyot. Si Giyot na nanonood na ng Viva M. Ewan ko, lagi daw nanonood na ng ano. At syempre mga ka-JT, nakita ko po yung bahay nila. Naka-AC sila. Kaya lang, puro sila, para silang patabain na doon. Napakalalaki na po ng mga pamangking ko. Si Ate Jenny medyo namayat. At alam niyo naman po, syempre, ang laki ng bakuran niya. At yun nga, kinuha ko yung ayuda. At kinuha ko rin yung ayuda ni Ate Monet, yung mangga. At syempre, sa mga pag-uwi ko, yung mga relatives namin na pagbibigyan ko, galing po sa kanila, laki po ng puno nila. Nakapag-harvest po pala doon ng mangga. Kaya po napakalaki po ng puno mangga nila. Manggang piko. Yung piko, pagka sunod doon, 8, 8. O kaya piko, 8, siyam. Diba yun po yun? De, joke lang po. Yung pong manggang piko, yung medyo pahaba na maliit lang po. Medyo masarap po yun. At yung iba po, hinog na. At syempre, mga relatives natin, pinagbigyan ko po. At ito po, syempre, dumaan po ako 7-Eleven at nag-load po tayo kasi magwe-waste ako pagpapasok na kana Ate Jenny, kana Ate Katkat. At syempre, dun sa Daang Bakal, alam ko naman po yung kala sa mismong bahay nila. Medyo naligaw pa po ako. Eto, kabaan na po ito ng tawag dito. Ay, nakita nyo naman, naka-helmet ako. Nakita nyo naman po, baka may mag-sponsor dyan ng helmet. Yung helmet ko po ay talaga namang sira-sira na, nakatyaga pa kasi syempre medyo matibay naman po yan. At yung kabaan po ito na papuntang pila. Sa papuntang pila po, meron po ako nakadaan ng mga checkpoint. Checkpoint po, tsaka yung LTO, sa may LTO pila, namamara po sa umaga sa mga motor. At sinita naman po tayo, tapos nakita nilang complete gun na naman po tayo at pati papers. Pinadiretso na lang po kung hindi po ako tinigitan. Siyempre, pag gaganyan malayuan, kailangan natin naka-shoes, naka-butter gear na helmet, tapos dala yung rehistro at lisensya.
Hindi naman po ako pinaganapan ng ano, tinignan lang kung nakarehistro at kung may lisensya ba ako at yun naman po, dire-diretso na lang po tayo diyan at after po do'n, siyempre may mga nadaanan po tayong mga checkpoint, Santa Cruz, Pila, Victoria, Los Baños, madami po tayong nadaanan checkpoint. Base lang po sa ano, siyempre meron pa po tayong checkpoint ngayon gawa ng hanggang June pa po ata ang Comelec gun ban. At saka po siyempre mga ka-GT, katatapos lang po ng eleksyon at ito, dire-diretso lang po tayo, dilampasan natin diyan ang Los Baños, Bae, Victoria, Pila, Santa Cruz, hanggang sa makita ko po yung arko ng Santa Cruz. Ayan po, siyempre, kaya tayo nakapag-video, nasa tabi lang po tayo. At saka takbong ano lang po talaga yan. Takbong hindi nagmamadali. Ma-overtaken pa nga po ako dyan ng ano ng mga bike na, siyempre, mga bumibitaw na bike. Hindi, joke lang po. Pwede akong overtaken ng mga bike yan. Lampasan lang po tayo dyan. Medyo malilim pa po yung aking paglalakbay kasi ang aga-aga po kasi may lakad ako ng tanghali at yun nga po, hindi rin ako nagpagtagal kay Ate Jenny at tinext ako ni Ate Jenny at pumunta po tayo ng Kabangkuhan at meron po tayo di-deposit at ayun nga, sila na yung namili ng paninda niya at si Michael, nakatulog daw si Michael at yun nga mga JT, dire-diretso lang po tayo dito, kahabaan na po ito ng pila, after po ng pila, Santa Cruz. Pagdating nyo po doon sa may bubukal, lalampas lang po kayo sa may bubukal at pagdating po doon sa may footbridge, meron pong kanto doon, kakanan after na 7-Eleven, papunta na po doon yung Daang Bakal. Pagpasok nyo po sa may Daang Bakal, para po kayo nasa Pansol, marami po mga kamarites doon. Pero syempre, hindi naman po tayo nagmarites at hindi naman po tayo kilala doon. Ayan, pagdating ko po rito sa may papuntang Santa Cruz, medyo kainitan na. Sumikat na po yung araw. Pero napakasarap naman po yan, kasi syempre, kailangan din po natin ng vitamins ng araw sa balat. At yun nga po, sa mga nagko-kojic soap, bawal po yan. Sa mga may papaputi sa katawan, bawal po yan. Sobrang init na yan. At syempre, 15 minutes lang po tayo dyan pwede magpa-araw. At yun nga po, may vitamin sa balat yun. Pagkakaalam ko po ha. Dito, inovertikan ko po yung mga truck na yan dahil po, syempre, mababagal po yan. Medyo tumulin-tulin na po tayo dito. Gawa ng pre na po yung kalsada na yan, mga ka-JT. At yung makalampas po ako ng Santa Cruz Arco, mga ka-JT. Ang susunod po doon ay papuntang Bubukal, sa may Bubukal. Pagdating nyo po doon sa may kabila, papuntang Santa Cruz, Capitolio. Meron po doon tawag na footbridge. After po noon, kakanan po tayo. At shoutout nga pala po kay OG Dimagila, kay Kian Villanueva na naglilitsyo, si OG Dimagila. Kasmot, di ako nakadaan sa'yo. Nalimutan kita i-chat dahil nagmamadali ako pa uwi. At yun nga, sa mga taga Santa Cruz, shoutout sa inyo. At ito po mga ka-JT, ako po ay dating mga driver ng mga opisyal ng gobyerno. Pero syempre, nasisante po tayo. Joke lang po, pero nasisante po talaga tayo. Syempre, pasaway pa tayo nun. At sa mga nagtatrabaho po sa government, igigihin nyo lang para lifetime po hanggat may nakaupo po na ay naka-payroll po kayo. Lalo sa trabaho, kailangan natin maging maayos. At dito pa mga ka-JT, sobrang init na po yan. Napakalapad po ng kasada dito. Medyo sa may Bubukal, mga kasakalan. Pagkakalang ko, Bubukal na po itong kahabaan na to. Medyo familiar na po tayo dito. Lagi tayo nagbabike dito. Tapos paglampas po nito sa may island dyan, ay pakaliwa pa papuntang Capitolio, papuntang bayan ng Santa Cruz. Doon po makikita nyo na po agad yung yung footbridge. Sa may footbridge, kakanan lang po tayo after po ng footbridge. After mismo ng footbridge, walang demandi pa. Kakanan na po kayo. May kanto po doon na papuntang road, Bakal Road ba yun? Basta Kalye Bakal. Basta may tawag doon, Bakal. Ayun na mga ka-JT, nakapagtanong lang po ako doon. Doon na po ako nagsimula mag-waste para makita ko po yung bahay ni na Ate Katkat. At shoutout nga pala sa inyo, Ate Jenny, Ate Katkat, Ate Casey, Robin, Giyot, DK, Ate Kukay, at kay Lester. Wala ka doon, wala ka, Ate Kukay, tsaka si DK. At yun nga po, siyempre, kinumusta ko po yung mga pamangkin ko, tsaka si asawa ni Kuya Away, at ayos naman sila doon. Maganda naman po yung buhay nila. Laki po ng kanilang bakuran doon. Kaya lang, minalas tayo, walang ayudang gulay. At yun nga po, siyempre, dami-daming mangga. At pinagparty-party ko na po sa mga kapatid ko, sa pinsan namin. Party-party ko na po. At ito po, pagpasok po yan, ayan po yung sinasabi ko sa inyo na parang Lost Nap City lang. Papasok dito sa may Tawis. Pero ito, mahaba po ito. Napakahaba pa po nito, mga ilang kilometro. Siguro isa o higit 1 kilometro bago ay makarating dun sa Nagkasala pa nga po ako ng pasok. Akala ko dun sa may bukas na gate. Ang pagkakaano ko ay yung pala yung saradong gate, yun ang papasok sa kanila. Kaya pala tumitingin sa akin yung mga compound din pala yun. Private properties pala din po yun. At ito po mga JT, lampas lang po tayo dyan. Basta dire-diretso lang po tayo dyan. Shoutout nga pala po kay Ate Emmy, Ate
sa May at kay Sam, sa anak ni Perlita, ay Pinsambog, si Mia at sa magkapatid na yon, at kay Utol Toto Aka, kay na Bea, at kay natin na yan, ayan, galing ako dito. At hindi naman maputik, muntik na mawawali, syempre, driver tayo, iiwan mo na yung sasakyan doon pag may nakita ka ng putik, kasi baka dumulas, o mislide, o mabalaho. At yun nga po mga ka-JT, dito po kalsada naman po kasya isang sasakyan. At yun nga, pag buwi ko, isang kahon na mangga po yung bit-bit ko. At pati yung kay Ate Monet, bit-bit ko na pa uwi. Siyempre, hindi mawawalan yun. At pinili na ni Ate Kaysit na Ate Katkat ng inaanak niya. Ayan, nakita nyo naman po, nag-angat ako ng helmet para hindi tayo mapagkamalang suspicious looking, kasi papasok po ng baryo, pwede na po tayo mag-alis-alis ng helmet dito, wala na po ng ordinance dito para hindi rin po kayo katakutan. At syempre, sobrang init po dyan mga ka-JT. Respeto na lang po din sa mga taga rito yon. Pero napakarami po marites ako nadaanan dito. Hindi ako makapag-marites kasi wala naman po tayong kakilala. Paano ako magmamarites dito? Hindi kami magkakaintindihan. At yun nga po, syempre, pero marites lang tayo. Hindi tayo Tupperware or Orokan. Hindi po tayo yung klase ng tao na lumulutang sa baha. Sa mga nakakaintindi po, alam na nila po yon. Joke lang po. Happy naman ako, nakita ko mga pamangking ko at si Ate Jenny. At yun nga po, syempre pag dumadalaw po ako sa puntod ng nanay ko, tatay ko, lola ko, dumidiretso ako sa puntod ni Kuya White, ni Perlita at ni Lolo Marta, pati si Ate Erin at si Lolo Bireng. At syempre mga ka-JT, medyo mahirap yung bit-bit ko, isang kahon, pero nagawa natin ng paraan at nagawan din natin ng paraan ni pamigay. At meron pa po akong bibigyan, syempre magtitira ako at yun lang ka, inarbor na ni Ate Janet at sabi ko, pengewa pagkatapos ng gisa. Gisa nga ba yun? Basta-basta pagkagata. Ito, mahaba pa ho ito mga ka-JT, pero pagdating po doon sa may gate, papasok sa kanila, medyo wala na pong semento. Pero napakalapad po nung kanilang doon, pinupwestuhan. Siyempre, private properties mga ka-JT, at doon din po sa kabila, napasala po tayo ng pasok. At yan nga mga ka-JT, medyo nalalapit na po tayo. Dito na lang po ako yan. Pagkakita nyo po dyan sa tulay na yan, medyo malapit na po yan. Mga ilang metro na lang. At dito po, nagsimula na po ako mag-waste. At yun nga, medyo naligaw pa ako. Kaya naman po ako nag-waste. Gawa ng kailangan ko malaman yung pinakabaya. Pero pag nakita nyo po yung arko na yan, o yung signage na yan, na bakal, kalye bakal, ayan. Ito na yung sa kanila. Yan, nasa kaliwang yan. Pumasok po ako dito sa kanan. Sa kanan po, pinagtitinginan na po ako dyan kasi private property rin po pala yan ng ibang taga dyan. Pero kausap ko na dyan, si Ate Katkat, nagsala ako ng pasok dyan, balik po ako, eto, nakita ko na po. Ito pala, dito sa may kaliwang to, nandito yung gate. Diyan, nabasa ko yung Hakas, Medina Residence, at yun po yung inantay ko lang po si Ate Casey dyan, na nagbukas dyan si Ate Casey. At ayun nga, pagpasok ko dyan, syempre, kinumusta ko makagad yung mga pamangking ko at saka si Ate Casey, na hindi ko naman inabot si Ate Kukay at si DK. Si DK daw, nakikipag-date na. Ewan ko kung lalaki ba o babae dinedate ni DK. Parang kutob ko, nagme-makeup din si DK. At si Giyot daw, sabi sa akin, madagal daw mag-CR. Siyempre, ginagamit yung makeup at lipstick ng mga ate, kaya nagtatagal yun. At ayun naman po, joke lang po, parehas po namang yun. Si DK, hindi ko alam kung sino ka-date, kung lalaki ba, babae. Ito, pagpasok dito po sa compound na to, kakanan lang yan, private property, makikita nyo na po yung bahay ni Ate Jenny dyan, na tinutuluyan nila. Napakalaki naman po kumpara sa dati, kaya mas okay sila dito. At yun nga po mga ka-JT, pagtapos po dyan, naglakad na po ako, pinarada ko na lang po yung motor ko dyan kasi maputik na po yan, mag-i-slide lang po tayo. Siyempre, veteranong driver tayo. At yan, nakita ko dyan si Ate Jenny, siyempre masaya tayo, nakita ko yung mga pinsang ko, tapos yung aking mga pamangkin. At ayun, inabot ko na Ate Casey yung aking dala, at nakita nyo naman po, para mga patabain talaga dito. Sa dami pong pagkain. Ayan po yung manggang pinagkuhanan. Napakasarap po ng mangga. Lasang pineapple juice. Hindi. Lasang pakwan. Joke lang po. Siyempre, lasang mangga. Para lang may masabi tayo mga ka-JT sa mga hindi ko po nabate at nabanggit. Pasensya na po tayo. Medyo nalilito. At si Wilbic Abalos. Shoutout sa iyo. Wilbic Abalos. Edwin Inolba. Soyti Manalo. At sa lahat ng tropa. At siyempre, mga iba nating ka-basketballan. Hindi po ako nakakalaro ngayon sa umaga. Gawa po ng medyo minsan nasakit po yung ating mga kakasukasuan pagka sobra naman po sa laro. At ayun po, nakita nyo na po si Giyot, binatang binata na. Nagli-lips nga si Gecko. Ayan, nakikita ko lagi sa TikTok. Ayan, inamoy-amoy ako pero napakabait po na asa na yan. Ayan si Ate Jenny at si Ate Casey. Mamaya lumabas na dyan si
Ate Katkat. At ayan, sige ko. Tahol ng tahol sa akin. Siyempre, baguhan ako. Ayan, tagal-tagal naman lumaki niya sa pansol. Tapos, ayan mga ka-JT, mayroong mga ibag dyan si Ate Jenny. Ayan po yung bahay nila, napakalaki. Pagdating dito, ayan, tambay-tambay kayo. At hindi na rin po ako nagtagal dyan. Kinuha ko lang yung, yung ayuda. At may nag-text na po sa atin at nag-chat. Ayun nga mga ka-JT. Ayan, pinaprepare na ni Ate Casey yung para sa tita Monet niya. At nilagay na sa eco bag na dugong bayani. Ayun si Ate Katkat lumabas diyan. Siyempre nagkwentuhan at yun nga mga ka-JT, at hanggang dito na lang po muna tayo uuwi pa at baka tayo abutin ng ulan, at meron na pong nag-chat sa atin na inutusan tayo magpunta ng bangko o mamili ng paninda na hindi naman natuloy. At yun nga po sa mga nabigyan, okay na ba sa inyo yan? Napakatamis po niyang na yan. See you on my next video mga ka-JT. Hindi ko lang nakita dyan si ate ko, kaya si DK at si Lester.